Ang mabuting balita ng Panginoon. Balikan natin yung ating naging pagtatalaga ng ating mga sarili. Tayo na bilang mga deboto ng Mahal na Birhen del Carmen, mismo sa Kanya, pagtatalaga natin. At yung pinakapunto ay maabot natin ang rurok ng kabanalan na katulad ng kay Inang Maria. Mahaba yung ating dinasal kanina doon sa enthronement. At kung titingnan natin, kaugnay din naman ito ng ating pagbasa ngayon sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Ang pangangailangan ng mga manggagawa sa anihin. Manggagawa at ano ba yung manggagawa? Yung mga tunay na manggagawa sa anihin. Sagana anihin, kakaunti ang mag-aani. Mga kapatid, kapag ang kabanalan po ng Inang Maria ang tinaglay natin, hayaan nyo na ito yung aking maging pagninilay ngayong unang araw ng ating pagpaparangal sa ating mahal na ina. Kabanalan ni Maria. Ang kanyang buong buhay ay tunay na kakikitaan ng tunay na kabanalan. Busilak na puso at siya ay tinatawag na woman for others. Kung naalala nyo yung itong babae na ito para sa lahat, nakalaan para sa lahat. Doon sa kasalan sa Cana, Galilea. Balikan natin yun, tagpo. Naubusan ng alak, ang mga guest, lahat ng panauhin doon sa kasalan sa Cana, Galilea. At doon pumasok sa eksena ang mahal na Birhen Maria. Lumapit kay Jesus, pinakiusap, wala nang alak. Para sa lahat ng nagkakasayahan, para sa lahat ng natitipon. At alam natin sa bundang huli, nandun ang tugon ni Jesus. Yun ang kanyang kauna-unahang milagro, kababalaghan na ginawa. Ang tubig ay naging pinakamasarap na alak. Pinakikita rito yung malasakit ng mahal na Birhen Maria. Iyon ay kabanalan, pagmamahal at malasakit sa nangangailangan. Sinasabi natin, maraming pangangailangan pa ang ating lipunan, ang ating mundo, ang ating komunidad. At kinakailangan ng maglilingkod, ang magbibigay ng sarili, ang tutugon sa pangangailangan ng kanyang kapwa. Hindi lang tayo magdarasal. Sabagat kung titingnan natin ang kabanalan ba natin ay yung tayo papasok sa simbahan, magje-genuflect, luluhod, magro-rosaryo, magnonobina. Tayo ba ay sa harap ng Santissimo Sacramento, dito sa tabernakulo, ay pakiusapan ng Panginoon, tayo lumuha, makiusap sa Kanya. Hilingin natin ang mga santo na naririto na ipanalangin tayo sa lahat ng ating mga pangangailangan at lahat ng iyan. Sapat na ba? Yun na ba ang ating kabanalan? Yung makitang tayo'y nakaluhod, yung makitang tayo nagsisimba, yung nakitang tayo nagnanalangin at nagnunubinaryo, katulad ngayon. Higit pa dyan, ang hinihingi sa atin ng Panginoon, ang mga
gagawa sa kanyang aanihin. At yun ang ating mga sarili na handang dumamay sa kapwa, handang magmalasakit sa kapwa, handang magbigay ng kanyang sarili ng may pagmamahal. Pwede bang magbigay ng walang pagmamahal? Pwede. Pwede. Pero mas masarap sa paningin ng Diyos, dalisay kapag tayo sa ating pagbibigay, sa ating paglilingkod, may pagmamahal. Amen? Sabihin mo sa katabi, mahal kita. At asahan mo ang aking pagtugon. Yun ang kasunod nun eh. Asahan mo ang aking pagtugon sa mga pangangailangan mo. At hindi lang yung ating piniling katabi ngayon. Kahit yung mga hindi natin pinipiling maging katabi, makasama, salubong sa daan, lahat yan. Yan ang ipapadala sa atin ng Panginoon. At iyan ang mga tao na ating ilalapit sa Panginoon. Dadalhin sa paanan ng Panginoon. May pagmamahal, may tunay na paglilingkod, may malasakit, mga kapatid. Kaya yun yung sinasabi nating pagtatalaga ng sarili. Kaya maganda yung sinisimula natin itong may pagtatalaga ng sarili sa ating mahal na Birhen, Nuestra Señora del Carmen. Itong imahe na ito, the original image, palakpakan natin ang Birhen del Carmen. Nuestra Señora del San Sebastián del Pulumbuhangin, ang mahal na ina. Ang mahal na ina na maraming taon na sa piling natin. Kung titingnan natin yung sa record ng, do wala tayo yung certificate galing sa Maynila, pero kung titingnan nyo sisilipin sa panahong ito, natalaga doon nakatala ay 1858, tama ba? 1858. So mga 140 years na. Himihingi lang po tayo ng oras para yung carbon dating, sabi ng mga pari ng San Sebastian, yung OAR missionaries. Father Bergs, punta kayo doon, i-repair yung mga crack sa original image. Kami ang gagawa niyan sa laboratory namin at yung carbon dating mapapasa inyo na hindi po pa po natin nagawa. Kuya Randy, hindi ko pa nagawa. Pagkatapos ng misa, bago ko malipat next year, ay sisiguraduhin ko pa sabagat kausap ko na yung isang paring Agustinian Recollect na tutungo tayo doon at kasama yung si Kuya Joseph, sila Ate Karina, ng members ng PPC para sa sertipiko na manggagaling sa kanila. Matagal na panahon na po sa atin ang mahal na ina, ang imahe na ito. Lagi nating pinararangalan. Kaya katunayan yung dungaw na ginagawa natin kapag tag-araw, hindi na kayo mahihirapan. Sapagkat habang inaayos po ngayon yung fasad, doon na po natin, mayroon pinagawa na po tayo na bagong image na ilalagak doon sa harap ng simbahan, doon sa may arko. At yun ang hinihintuan ng maraming mananampalataya. Napapansin ko yan. Uwi sila sa gabi, humihinto, may dumaraan, nagdarasal, may naglalakad, may nakasakay. Ito ang buhay po ng taga-Pulumbuhangin. Ang pagdating ng mahal na Birhen Maria, Birhen del Carmen, ang ating pagpaparangal sa Kanya, ang paghingi ng Kanyang dasal para sa ating kabanalan. Amen? Para sa ating kabanalan. Kaya, kaugnay nitong ating ebanghelyo, tayo maging mga tunay na manggagawa sa ubasan ng Panginoon. Kabutihan lang po mga kapatid. Pagmamahal, wala nang iba.
Iwasan na natin yung gumawa ng masama. Huwag na natin patulan yung mga nasa social media na tayong pa-stress. Huwag natin intindihin yung mga malungkot ang buhay na gusto ring palungkutin ang buhay natin. Alam niyo ibig sabihin? Yung mga taong malungkot ang buhay, maraming bitterness, ay gusto rin nila ganun tayo. Huwag tayong papatol sa kanila. Manapa magpakabuti tayo. Gumawa lang tayo ng mabuti sa kapwa natin. Sa mga members ng organization, huwag magkasundo-sundo lang po. Magbigayan lang, mag-unawaan lang. Yan naman ang mission eh. Kahit ano pa yung pinaka-trust ng ating kinaaaniba na samahan, pansimbahan o ministry, isa lang nga naman ang dapat na sa dulo. Yun tayo maging mabuti. Yun tayo ay nagmamahal. Amen? Yun lang mga kapatid. At yan ang pagtulad natin sa mahal na Birhen Maria. Yung banal na buhay, kabanalan ng buhay natin sa harap ng Diyos. Huwag na nating i-please yung iba. Huwag tayong maging pleaser. Kung hindi sila natutuwa, okay lang. Huwag tayong maging pleaser. Huwag nating sikaping i-please ang lahat. Basta yung mabuti ang gawin natin, magmahal tayo at magmalasakit, tumulong sa pangangailangan ng ating kapwa. Ergo, yun. Yun ang salamin ng kabanalan ng buhay. Mga kapatid, pagsikapan natin, kapag tayo inaalipin ng inggit, kapag merong taglay na sama ng loob, may hinanakit, palisin natin lahat yan, Lord. Mama Mary, tulungan mo. Ibulong mo ako kay Lord na ito'y maalis ko na ito. Lahat ng hindi maganda sa puso ko, tapon na nating lahat. Amen? Pwede ba sa unang araw ng ating nobinaryo, ito yung dasal natin. Amen? Amen. Mama Mary, ialis mo na sa akin tong sama ng loob, yung sukal ng loob, yung galit, yung tampo sa pamilya at kaibigan. Lahat na yan. Tiningin tayo ng Diyos kapag taimtim sa puso natin. Pero kung sisimba tayo at simba ng simba, nobina ng nobina, nagpipiesta, pero nadun pa rin ang kasalanan sa isip, sa puso, kalooban natin, wala pa rin. Wala pa rin yan. At hindi yan gusto ng Diyos. Mga kapatid, sana yung init ng panahon, mag-alab ang puso natin sa pagmamahal. Amen? Amen. At ipangako natin sa ating mahal na Panginoon, hilingin natin sa tulong ng dasal ng Inang Maria, Birhen del Carmen, na tayo ay sa patuloy na pagdedebosyon, lumalim pa at maging tunay na manggagawa. Sagana ang anihin, sagana. Kinukulang bakit? Kulang ka pa. Kulang pa marahil ako sa aking pagpapakabutit, pagpapakabanal at tunay na paglilingkod ng may malasakit, ng may pagmamahal. Aming Ina, Santa Maria, ipanalangin mo kami. Amen.